Hello guys, I'm Dr. Sheila, kilala rin bilang Dr. Sheila 3D Prints. Ang ituturo ko today ay kung paano mag-set ng price ng ating mga 3D prints, okay? So makikita nyo dito sa screen yung ginawa kong 3D printing calculator. Itong calculator na to ay may Tagalog or Filipino translation para mas madaling maintindihan, okay? So mag-start tayo dito sa material cost. Marami kayong makikita dyan, no? Pag-uusapan natin mamaya, dadaanan natin, okay? Zoom out lang natin to. So, dito sa material cost, may two ways para mag-compute. Isa ay derived from spool, isa naman ay fixed price per gram. So, dito sa derived from spool, dapat alam mo yung presyo ng filament na binili mo. Okay? So, halimbawa, meron tayong sample project dito. Itong bunny na to. Slice natin. Ang ginamit nating filament dito ay yung Creality Hyper PLA. So, punta tayo sa site ni Maker Lab. Dito ako bumibili ng filaments. 899 pesos siya. So, ilagay natin yung price dito. And, ang usual na weight ng isang filament ay 1 kilo. So, yan, 1,000 grams. Default ito. So, makikita natin dito, magre-reflect sa baba, 0.9 per gram. Lalabas ito, no? So, na-round off lang siya. Ngayon, ang problem dito, hindi ito applicable sa lahat, no, ng ating 3D prints. Sometimes pwede, sometimes hindi. Kasi mababa yung lalabas, okay? Ngayon, merong isang option dito, yung fixed price per gram. Halimbawa, nakikipag-usap ka rin sa client, parang mas mabilis, no, na mag-set ng price na per gram, no, ng iyong 3D print. So, halimbawa, gawin mo siyang 3, gawin mo siyang 10, ikaw ang bahala. Nasa sayo pa rin yan, okay? So, halimbawa, gawin natin siyang 3. Kasi medyo mahal yung 10, okay? Or 5 na lang. Yan, 5. Tapos, makikita mo dito, ayan, 5 pesos per gram siya. Okay? Compared dito, 0.9 lang. Pero titignan natin mamaya kung ano yung price kung ginawa lang natin na derived from spool at saka fixed yung price. Okay? Next, yung usage. So, pupunta tayo sa ating slicer. Dito sa preview, makikita natin kung ano yung konsumo ng filament, 46.30 grams. Ilalagay natin dito, 46.30. So, makikita mo dito, 41.62 pesos siya kung 0.9 per gram sa konsumo ng 46.30 grams ng filament o magiging 231.5 pesos siya kung ang set na price natin ay 5 pesos per gram para sa ganitong konsumo ng filament. So, ang laki, no, nung difference. 41 pesos to 231. Pumalo na agad ng malaki. So, halimbawa, alam mo naman na hindi naman kamahalan tong print na to. Pwede mong bawasan pa yan. Ikaw talagang mag-a-adjust, okay? Or kung gusto mo ng sakto lang, pwedeng dito ka lang kasi mamaya meron naman tayong profit markup. Okay? So, balik tayo dito. Gawin natin itong 5. And dito naman tayo sa print and power. Yung konsumo ng kuryente. Okay? So, babalik tayo dito sa slicer. 1 hour and 51 minutes daw yung print. So, lagay natin dito 1 and 51. Okay? So, yung rate ng Meralco ngayon, ang alam ko, tignan natin. Yan, 13. Balik tayo dito. Lagay natin dito. Okay? Or kung gusto mong gawing 14 pesos yan, okay lang din. Tapos dito sa electricity cost, may tatlong ways para makompute siya. So una, gagamitin natin yung rated power ng printer. Makikita to online. Next naman yung average energy consumption gamit sa monitoring device. So, meron kasi akong ginagamit, no? Nandito sa link na to. Kung gusto mo na sakto talaga yung pagsiset mo ng price ng mga bagay-bagay, so, pwede kang gumamit nito. Ngayon, yung mga nagamit kong 3D printer, hindi pa kompleto, no? Meron ako nilagay dito, PLA nga lang. So, halimbawa, sa Creality High, pag PLA ang ginamit, 0.129 kilowatt. Pero kasi, sa akin lang to, estimate ko to, no? So, kung gusto mo nung sayo talaga at gagamit ka pa ng ibang material, then better na bumili ka ng monitoring device. And, meron din dito yung other, kung halimbawang wala sa list, tapos meron ka nang record, no? Pwede mong ilagay dito.
And then, yung pangatlo naman ay yung set electricity cost per hour. So, meron na nakaset. Halimbawa, yung konsumo ng kuryente gusto mo 3 pesos per hour, 5 pesos per hour. So, halimbawa, gawin natin dito 5 pesos lang, no? Ang mangyayari dyan, so sa electricity cost, around 9.25 pesos papatak dito. Samantalang, halimbawa, ang ginamit natin 3D printer dito, K2 Pro, walang masyadong dagdag bawas, no? Ayan, gamitin natin to. Yung electricity cost ay 4.46. Okay? So, sa almost 2 hours. So, papatak mga more or less 2 pesos, no? So, mababa lang talaga yung konsumo ng kuryente ng ating mga 3D printers. Okay? Tapos, ang problema dito sa printer wattage, kung wala ka kasi nung mga monitoring device at ayaw mo nitong set electricity per cost, medyo mataas. Kasi, saan mo ba makukuha ito? Sa website, kung ano man yung brand ng 3D printer mo, or online, may makikita ka, no? Search mo lang sa Google. So, halimbawa, yung rated power yung pwede mong hanapin or yung watts, ganyan. Sinasabi niya dito 1,200 watts. Ito kasi, ito yung maximum. Hindi naman papalo lagi sa ganito yung 3D printer, no, kataas. Minsan pag umiinit or kahit nga nag-heat up lang siya sa initialization ng 3D printer, hindi naman papalo ng ganun kataas. So, mag-overestimate ka. Tataas ng gusto yung electricity cost. Naging 29 pesos. Hindi naman yan yung hindi yan malapit dun sa totoo mong konsumo. So, ang mangyayari dito, ang ginagamit nga pala nating formula dito ay ito. So, watts divided by 1,000 times hours, naka-auto-compute na yan. Kung ano man yung nilagay nyo dito, naka-divide na yan ng 1,000. Tapos, naka-multiply nito at saka yung electricity rate natin. So, ito siya, 29.24. So, ang mas ginagamit ko talaga ay ito. Okay? And then, next ay yung labor cost. So, dito sa labor cost, ikaw pa rin yung magsiset nito. Kung sa tingin mo ay napagod ka dun sa ginawa mong proseso dun sa 3D print mo, no, before and after, then pwede kang maglagay nung price dito. Pwedeng 50 per hour, pwedeng 100 per hour. Tapos, ayan, kasama kasi dyan yung mga paglilinis, post-processing, support removal, at kung ano-ano pa. So, halimbawa, gawin natin siyang 50. Hindi naman ako napagod dyan. Nagtanggal lang ako ng support. And then, dito naman sa other cost, andito papasok yung packaging, yung paint, kung gumamit ka man, ito na nga, yung super glue, shipping, kung ikaw yung nag-shoulder ng shipping, and 3D modeling fee kung nag-model ka pa, kung walang binigay na file yung kliyente. So, sa packaging, minsan, pwede mong sabihin 30, nandyan yung bubble wrap, nandyan yung kahon na ginamit, yung tape, adhesive, kasama pa rin yung tape, pwedeng yung pinandikit mo, 20, shipping, 0, di naman ako nag-ship, or hindi ako yung nagbayad ng shipping, and then paint, halimbawa sabihin natin 150. Or pwede mong taasan pa to, depende sa detalye nung pinaint mo. Mahirap din mag-paint, no, lalo na nung mga figures, okay? So, pwede mong taasan yan. Next, yung 3D modeling fee, sabihin natin 0 kasi hindi naman ako nag-model, no? Pero pwede, minsan, papatak sa 500 pataas yung 3D modeling. Depende sa complexity ng inyong design. And dito na tayo sa failure margin. Ito nga palang model na to, dinownload ko lang. So, gawin lang natin itong 0. Okay? So, sa failure margin, dito papasok yung mga misprints. Yung mga nasisira nating print. Tapos, ayan, yung mga natatapon nating print, no? Kasi nagkaroon ng error at kung ano-ano pa. Ngayon, depende sa dalas mong masiraan ng print. Halimbawa, nagprint ka ng keycaps, tapos parang laging madalas, ang daming nagkakalasan, no? Pwede mong taasan yan, sabihin natin mga 30%. Pero halimbawa, sa mga print na ganito, madalas wala namang problema, no? Kahit walang sira, actually, pwede kang mag-set ng failure margin kahit mga 10%, okay na yan. And then sa profit markup, ito yung patong sa kabuuang kita. So itong profit markup at saka itong failure margin, hindi affected itong mga to. Dito lang sa printing part. Okay? Ngayon, halimbawa, dito sa failure margin, nagdikit ka na, nagpaint ka na,
tapos nasira, ayaw mong ibigay sa client, mag-uulit ka, then patungan mo na lang to ulit, no? Pero ito, at saka ito, dito lang sa print, okay? So, dito sa profit markup, pwede natin halimbawa, patungan, 50%. So, tumaas na, 657 na. Or pwedeng 20 lang. Depende, no, ikaw pa rin yung magsiset nito, okay? So, halimbawa, nandito ka sa derive from spool. Ang lalabas na presyo, 324 lang. Para sa'yo mukhang mababa. So, pwede mong gawing 50. Or pwede rin 80. Ayan. Tapos, pwede mo isarado, 400 pesos na yung sisingilin mo, no? So, ayan. Ganyan mag-set ng price ng ating 3D print. Tapos, dito sa ginawa kong calculator, pwede ka ring mag-save nung iyong product, no? So, limbawa, ito ay Easter Bunny. Lagyan natin. Save natin. Ayan na, save na daw. Tapos, pag dinownload mo, makikita natin kung halimbawa gusto mo lang tong balikan sa future, no? Kung ano yung price na sinet mo. Ayan, nandyan siya lahat. Tapos, ito yung final price, okay? And kung halimbawa gusto mo nang i-reset lahat, ito lang siya. Reset everything para mag-compute ka ulit. May mga naka-default lang dito ng mga price, no? Pero pwede mo yan baguhin, okay? Kung nakatulong sa inyo itong ginawa kong video, pwede nyo po akong i-follow, no? Sa Facebook, YouTube, TikTok, and Instagram. Nandito po yung mga links natin, okay? Thank you!